Good morning mga kahiling galing! Lulunasin natin sabay-sabay ang inyong GERD sa ating recipe for today. Napakadali lang po nito gawin, isang mabangong recipe at tatawagin ko itong Popo Rice. Bakit Popo Rice? Alam niyo yung potpourri? Hindi niyo alam. Potpourri yung yung pabango, yung usually mga dried na kahoy, kung ano-ano mga dried na yung halimbawa buto ng prutas, tapos lalagyan ng oil, ng pabango, tapos yun yung lalagyan nila centerpiece ng table, tapos yun yung nagiging pabango air freshener nila. O ngayon alam nyo na. O, so yun yung inspiration ko, Popo Rice. Tapos na-research ko din, sabi ko, but usually lahat ng mga alkaline-rich na pagkain, gusto ko yung amoy, very pleasant yung amoy. At ang hiling sangkap natin ay yung melon. Ayan, o di ba? Ayan, so yan yung ating hiling sangkap. Ang melon na mayaman sa vitamins A, B6 at potassium ay kabilang din sa gourd family gaya ng kalabasa at pipino. Tinuturing nga lang itong prutas at hindi gulay dahil sa matamis at makatas na lasa nito. Nag-originate ang melon sa Middle East at naging popular ito sa mga ancient Egyptians. Ayon sa kasaysayan, ang manlalayag na si Christopher Columbus ang nagdala ng melon o sa salitang Pranses at Ingles, ito ay tinatawag na cantaloupe. Sa New World noong 1494. Ang pinakamahal na melon ay matatagpuan sa Japan na ubod ng tamis at kilala sa pangalang Yubari Grown. Noong 2008, in-auction ang 2 piraso nito sa halagang $23,000. Sa Pilipinas, tuwing summer ang panahon ng melon. Tinatanim at inaani ito sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na buwan at nabibili lamang sa murang halaga. Pwede itong gawing refreshing na inumin, ihalo sa salad, sa sabaw o kainin as is. Simulan na natin, napakadali lang po nito. Okay, so para lang tayo gumagawa ng fried rice. So painitin muna natin ng corn oil, about 2 tablespoons. Nung bata-bata ako, in my early teenage years, mga 19 ako, nagtrabaho ko sa factory sa Australia, sa factory ng potpourri. At an early age, well not so early, at that age, na-develop ko na yung keen sense of smell. So parang araw-araw papasok ako, iba't ibang mga scent na amoy ko. Nagamit ko rin yung hilig ko sa pagkain kasi naano ko kung ano yung mga bagay na scent o na ingredient sa amoy pa lang. So yun yung garlic, eto mabango to, di ba? So gigisahin mo lang hanggang maging fragrant, hindi siya hanggang sa maging brown kasi magiging mapait na yun eh. And then some celery, carrots, na mayaman sa beta-carotene. Tsaka alkaline rich din to yung carrots. Yung GERD nangyayari talaga yan, no? Lalo ako pag kinakabahan ako, minsan pag dala ng emosyon, pag na-tense kayo o pag nalulungkot, hindi nyo maiwasan yung GERD na yan. Alam niyo yung GERD? O, alam nyo, ang galing nyo. Oo, gastroesophageal reflux disorder. So may may problema sa esophagus nyo, hindi nagagano, no? Hindi sumasara, kaya umaakit yung acid, kaya yung parang nagaganon kayo, di ba? Duduwal kayo, umaakit yung acid. So red bell pepper, ang red bell pepper, kapag niluluto natin ito, mas tumatamis, mas nagiging smoky and sweet yung lasa. Sabi ni Dr. E, ito ay mainit sa katawan. So ayaw natin yun. So tinanggal natin yung buto. So next na natin lalagay black rice. Not just any black rice, but ang ating Hiling Galing black rice. Again, all our products are available at www.hilinggaling.ph. Give it a quick toss. Sa Baguio, tawag nila dito mountain rice. Bilang taga-up north ako. Season natin ng kaunting pepper and then some seaweed salt. So yung pag-toss, parang hinihila nyo lang yung cabinet drawer. Mas masarap pa nga ito sa white rice kasi alam nyo bakit? Parang mas may tamis in my palate, in my panlasa. Alright, so next natin lalagay dyan. Ito na, ang ating hiling sangkap. Tadan! Yung melon or cantaloupe. Cantaloupe. Cantaloupe pa melon lang yan. So, ito rin yon. Parang kumakain lang din kayo ng kanin na may prutas. Ako nga, personally, nag-uulam ako ng mangga. Tsaka yung second nanay ko, si Nanay Neta ang nanonood. Ayan, inuulam niya yung mangga. Pareho kami niyan Okay? At this point, hinaan na natin. Hayaan natin yung init na nung kanin yung bumuhay dun sa lasa ng melon. Parsley. Ito, alkaline rich din to. So, gawin nyo, kumpul-kumpulin nyo yung dahon ng ganyan. Chop it finely. Now, ginagawa natin to last minute para
Pag hiniwa nyo kasi ito ahead of time, mangingitim, mag-oxidize. Kasi may effect yung steel sa greens. No? Yung stainless steel na sa greens. So dapat, gagawin nyo siya kapag gagamitin nyo na. Now, in the olden days, ang parsley, diba minsan pag kumakain kayo sa restaurant, nagpe-plating sila, may parsley sa gilid. May reason po yan. Nung mga sinaunang araw, ito po yung ginagamit nilang breath freshener. Pampabango ng bibig. Ayun. Eh, kumain kayo ng ng karne, 'di ba? Maamoy sa bibig o di kaya may bawang. Oh, para fresh. Kung may ka-date kayo, kung umakyat yung kinain nyo dahil may GERD kayo, pag may parsley kayo sa bibig, hindi na masyado mangangamoy. Just like that, mga kapatid, mag-plating na po tayo. Now, I have here my iceberg lettuce. Kung wala pong iceberg lettuce, pwede naman po gumamit ng ibang klase ng lettuce. Hydrating din to kasi gawa sa tubig ang lettuce eh. Ito yung ginagamit talaga dapat sa tacos. Pero kasi yung ibang mga negosyo dyan na nagtitipid, ang ginagamit nila, repolyo. Tinatanggal natin yung outer layer kasi yun yung, simply because yun yung lumang layer. Okay? Yun yung exposed na layer. We'll get some of your popo rice. Amoy nga natin. Ang bango nga. Parang ang pupuri. Tapos meron ako dito Hiling Galing honey natin. Just to drizzle on top. Ang dami po talaga interesting na produkto ni Hiling Galing. Kaya ako nung nag-visit ako online sa healinggaling.ph, nagulat din ako, wow, ang dami pala. Tsaka pati yung sabon na ginagamit ko, hindi lang pala yun yung sabon, ang dami palang sabon. Hindi lang pala yung guava. And then ito rin, yung honey, gusto ko. Tsaka yung seaweed salt. So drizzle lang natin yan, ating honey. And, mga kapatid, just like that, tapos na tayo sa ating popo rice. Very fragrant, very mabango para sa inyo. Ayan Ayan. na, Dok. Try mo ng aking popo rice. Parang parang yung mga popuri. Yes, popuri. Ang Popurihin ganda. natin siya kasi Popurihin masarap natin, ang to. ganda-ganda eh. Wow, ang paborito kong black rice to. Yes, of course. Hiling Galing product to, Dok. Tsaka mabango. Actually, on its own, mabango naman na talaga yung Hiling Galing black rice. Mas pinabango lang natin siya with other ingredients like melon, parsley, ganyan. Halo-halo ang bango niya. At malambot na malambot yung rice. Yes. Paano mo pinalalambot ang pagluluto ng black rice? Turuan natin sila. Kasi ganito yan, mga kapatid. Dok, kailangan ibabad nyo muna ng 30 minutes sa tubig bago nun yung isaing. Ang para black rice, Ang black rice. Para na-absorb na niya yung moisture, yung water. Pag Mabilis sinaing nyo, lumambot. mabilis lumambot, mabilis masasaing. Actually, it's true also for other types of grains eh. Basta hindi white rice. Mga dark variants ng rice. Ganun dapat sinusoak muna. Sabihin sa kanila yung mga social na kinakain ng rice. Yung pinaka-healthy dyan, tinuro sa akin ni Doc yan eh. Black rice, tapos may purple rice, may red rice, may brown rice, at tapos may white rice. Lahat po ng may kulay na bigas, pwede nyong ibabad muna sa tubig. Tama. 30 minutes bago nyo isaing. Para yung tamang sukat lang ng tubig ang ilalagay nyo. Katulad nung nilalagay natin sa white rice. Tama. Pero, So, sobrahan ng isa. pero kung hindi nyo po ibababad sa tubig bago iluto ang black rice o anumang may kulay na bigas, ang tawag natin dyan, unpolished rice. Di ba? Yes, unpolished rice. Dodoblihin nyo po ang sabaw. Pag hindi mo binabad, para malambot pa rin. Kaya po tumitigas dahil minsan kulang ang tubig. Or minsan kapag hindi rice cooker ang gamit nyo, yung sa normal lang na kaldero nyo sinaing, baka malakas yung apoy ninyo. Kailangan Ay, medyo isa pa yun. low to medium heat lang. Mangyayari matututong yung labas, hilaw yung loob, hindi luto yung gitna. Ayun. Tama. Alam mo daw kung magkano lang to? Per serving, magkano to? 50 pesos lang. Oh, 50 lang. O, kung i-convert mo, parang $1 lang. O, No. diba? $1 lang isang sa kalalakwatsa mo talaga eh. Hindi, mana lang ako Dalang sa'yo, pa. Dok. Pero kung kayo po ay vegetarian, okay na to. Oo nga. Hindi mo na kailangan ng ibang ulam. Meal in one na siya, Dok eh. Meal in one, Oo. correct. Pero, yung mga hindi maka-afford ng black rice, chef, may substitute ba dito? Ano ba? Ako kasi pag-iipunan ko yan kasi paborito ko yung black rice. Ang tawag nila dyan, Dok, forbidden rice. Alam mo ba? Ang black rice is the forbidden rice. Dati naman, may isa pa rin tawag. Ano to? Ito daw ang bigas ng mangkukulam. Ay, bakit?
Kasi daw kulay itim. maitim. Di ba? Lahat ng maitim ay associated Ina-associate. with Ay, ganun. negativity. Di ba? Hindi nila alam, ang dami kayong health benefits nito. Totoo yun. Kaya may papaalala ka sa kanila. Yes, opo. Kung gusto nyo masubukan itong recipe natin at gusto nyo gawin sa bahay, punta po kayo sa Instagram page natin. Follow us at Wellness Chef HG. Tapos, kung gusto nyo naman kaming dagdagan pa yung mga 100,000 likes lang naman namin sa Facebook, Nox! Yabang. Salamat po, salamat po. Thank you po. Ayan, punta po kayo sa Healing Galing Official. At kung gusto nyo makita, bukod pa sa Black Rice, ang iba pa natin mga produkto, punta na tayo sa www.healinggaling.ph. O, di ba? Papatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, Healing Galing sa TV Season 2. Year 2, Season 8. Dati po kasi walang araw na hindi masakit ang tiyan ko. Araw-araw na lamang po. So ngayon po, kahit po makakain na ako ng karne o ng mga matataba, kaya na po. Ngayon ba, totoong walang-wala na yung GERD mo? Ay opo, magaling na po ako, doktora. Gastritis na dinanas sa natural na gamutan ay gumaling at nalunasan. Ang kwentong kagalingan sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Year 2, Season 8. Happy Father's Day sa inyong lahat na nag-celebrate na Happy Father's Day. So, ngayong araw na to, isang swak na recipe ang hatid ko sa inyo. Swak sa panlasa, swak din sa bulsa. Healing Galing sa TV, Year 2, Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Isang mahalagang paalala mula kay Dr. E. Laging tingnang mabuti ang tatak ng produktong binibili. Kung walang Healing Galing logo o iba ang itsura nito, huwag po ninyong bilhin dahil peke ang produkto. Tanging sa outlets lamang available ang Healing Galing products at sa official online store sa loob ng aming website. Wala pong Healing Galing products sa mga malls sa supermarkets at hindi rin po ito nilalako kaya huwag magpapaloko. Tiyakin muna kung totoo ang Healing Galing products nyo.